Paalala po ng Commission on Elections sa mga mag-aay ng kandidatura para sa 2013 election. Bago na po ang form na gagamitin, kaya mainam na basahing mabuti. At wala na raw extension ng October 5 deadline nito. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Tatakbo ka ba sa eleksyon 2013? Kung ganon, maganda ka na para sa paghahain ng Certificate of Candidacy mula October 1 hanggang 5. Ayon sa Commission on Elections, walang extension sa filing ng COC mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon lang. Dito sa Project Management Office ng COMELEC, tatanggapin ng mga COC na mga tatakbong senador sa eleksyon 2013. Kung tatakbo sa ilalim ng isang partido, siguruhing nakakabit sa inyong COC ang inyong Certificate of Nomination and Acceptance o CONA. Kung hindi, ituturing kayo ng COMELEC na independent candidate. Sa kabuuan, mahigit 18,000 na pwesto ang ihahalal, kabilang ang 12 senador at 229 na kongresista. Paalala ng COMELEC sa mga kakandidato, bagong COC ang gagamitin para sa eleksyon 2013. They should read it very well and make sure that they know what they're filling up. No? Kasi this is a new form. Nakasaad din sa bagong form na sa loob ng 30 araw matapos ang eleksyon, isusumite ng kandidato sa COMELEC ang kanyang itemized statement of contributions and expenditures. Subsub din ngayon ang COMELEC sa pagsasala sa mga party list group na gustong lumahok sa eleksyon. 113 na grupo na lang ang natira sa kabuuang 184 na lumahok noong eleksyon 2010. Pero 172 naman ang mga bagong aplikanteng nadagdag. Sa ngayon, 16 o 17 pa lang ang pinal na hindi pinayagang makalahok sa eleksyon 2013. We're going to review 60 per day. We have assigned 10 party list per commissioner. Then we will debate on each and every 60 starting tomorrow. Hindi naman daw nakakaapekto sa kanilang trabaho ang alegasyon ng alab ng mamamahayag o alam party list na may empleyado ng COMELEC na nanghingi sa kanila ng 3 milyong piso para umano aprubahan ni na Commissioner Elias Yusuf at Lucenito Tagle ang kanilang accreditation. Nagsasagawa na ng motu proprio investigation ng COMELEC sa issue, pero hinihintay nito ang alam na magbigay pa ng karagdagang detalye. We are planning to file a libel suit against these people as soon as the investigation is finished. And we are flatly denying that. We do not tolerate that. The incident regarding the alleged attempt to bribe happened in July. They should have filed it. Why are they talking about it only now after their petition has been denied? Inaasahang ilalabas ng COMELEC ang pinal na listahan ng mga aprobadong party list group sa susunod na buwan. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras.